Hello mga netizens! Welcome to my YouTube channel and welcome to my first ever vlog. So sobrang excited ako na ibahagi sa inyo yung buhay ko dito sa UAE. So bilang paunang vlog natin for today's video, magkakaroon tayo ng mini home tour. So, i-share ko sa inyo kung ano yung itsura ng bahay namin dito sa UAE. Pero syempre bago yon, magkwentuhan muna tayo ng konti lang. Very, very light lang. So, ang unang pag-uusapan natin is syempre since ito yung first vlog ko, why did I start vlogging? So, syempre, actually dati ko na siyang pangarap. Dati ko na siyang gustong-gusto talagang mag-vlog. Kaya lang, wala pa akong lakas ng loob. Siguro nag-iipon pa ako noong mga panahon na yon. So ngayon parang medyo nakaipon na at napagdesisyonan ko na since paminsan-minsan naiinip ako, wala akong after ng work ko dito, pag uwi sa bahay, yun na siya. Umuulit lang yung buhay ko. Pagpasok, magtatrabaho, pag-uwi, mag-aasikaso ng bahay. So naisip ko na bakit kaya hindi ko subukan to, and since matagal ko naman na siyang gustong-gusto, so try natin kung anong mangyayari. At syempre naniniwala ako na ang daming OFW all around the world na makaka-relate sa akin. Lalong-lalo na siguro yung mga mommies na malalayo sa kanilang mga anak at nagsasakripisyo para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, no? Yung distance ba na malayo tayo sa kanila, na may mga moments na hindi natin sila nakakasama, lalo na sa mga special occasions. So, kaya yun yung first reason ko kung bakit ako nag-vlog is to share my moments. Pangalawang reason ko, libangan, para magkaroon din ako ng pagkakataon na magkaroon naman ng konting other activities bukod sa pagtatrabaho dito sa UAE. Then, pangatlong reason ko is gusto kong i-share sa inyo kung anong meron dito. Kung anong makikita natin dito. Konting kaalaman lang mga netizens, no? Marami akong kakilala, mga kaibigan, kapitbahay na lagi nilang sinasabi, "Uy, Dubai, Dubai, Dubai. Saan ka sa Dubai? Gaano ka nakatagal sa Dubai? Anong work mo sa Dubai?" So actually, mga netizens, ang pangalan talaga ng bansa namin ay UAE or United Arab Emirates. So si Dubai, isa lang siya sa mga United na Emirates. We have 7 Emirates here in UAE, and si Dubai ang masasabi kong pinakakilala. So si Dubai, hindi siya yung bansa. Isa siya sa mga cities, or sabihin na natin, yun nga, sabi ko kanina, isa siya sa 7 Emirates dito sa UAE. And si Dubai kasi tourist spot talaga siya. Kilalang kilala siya sa mga, alam mo yon, yung mga turista na magta-travel. So, siya yung pinakasikat. Kaya, karamihan ng kaibigan ko, lagi nilang binabanggit yung Dubai, Dubai. Pero actually, wala ako sa Dubai. Nasa isa ako sa 7 Emirates, pero wala po ako sa Dubai. Ang Dubai ay, kung from here sa bahay namin, kapag magbabus kami, siguro it will take like an hour to reach Dubai. Yung pa yung pinakamalapit na area. So from us, yung isa sa mga Emirates kung saan ako nakatira, para ma-reach namin yung boundary ng Dubai, makarating kami sa pinakamalapit na part ng Dubai sa amin. So it takes an hour. Depende pa yun sa traffic. So, ngayon, isa akong OFW. 12 years na ako dito sa UAE. Kasama ko dito ang aking husband. And hopefully, dumating yung time na in God's will, madala namin dito yung mga anak namin. Pero permanently stay, baka hindi. Gusto ko silang makapunta dito as tourists siguro in God's perfect timing. Darating tayo dyan. Ipagdasal natin mga netizens. Tulungan nyo ako. So, for now, sisimulan natin ang
vlog na to sa pagpapakita sa inyo kung anong itsura ng tinitirahan namin dito sa UAE. So, welcome to my vlog and I hope samahan nyo ako since ito yung first time ko na mag-share ng buhay ko, first time kong mag-vlog. I hope supportahan nyo ako. Subscribe kayo. Itatry ko yung best ko na ma-enjoy nyo yung every moment na isi-share ko sa inyo at hanggat maaari makatulong ako sa inyo or makapag-share ako ng mga knowledges, ng mga kaalaman tungkol sa bansang kung saan kami nakatirang mag-asawa. So, let's start na. So, we will start our home tour dito sa UAE. A few moments later. Okay, so nandito tayo ngayon sa entrance door ng bahay, ng flat kung saan kami nakatira. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung anong itsura ng labas namin. Actually, nakatira kasi kami sa apartment building. Karamihan ng accommodations dito sa UAE ay apartment buildings. Makakakita kayo ng mga malalaking bahay sa ibang areas. Doon nakatira yung mga locals, yung mga Emiratis, or sabihin na natin may mga nakaka-LL or yung mga nakakaluwag-luwag sa buhay. Sa mga villas talaga sila nakatira. Pero karamihan sa mga workers dito, mga OFWs, mga nagtatrabaho, nakatira kami sa apartment building. So yung building namin, hindi siya talaga mako-considered na building, no? Kasi 7 floors lang. So nandito kami sa pinakataas, ipapakita niya. So ganito siya. Makikita ninyo yung mga doors. Ayan yung mga flats na yan. Ito, fire exit yan, staircase. Then, nandito yung elevator. Yan. So, kami, dito kami, dyan kami nakatira. So, iba't iba ang sizes na dito. So, may 1 bedroom flat, merong studio type, merong big studio. Wala kaming 2 bedrooms dito, pero maraming mga flats dito na sobrang lalaki, na talagang may 3 bedrooms pa, baka nga may 4 bedrooms pa. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng bahay namin. So ngayon, we will start now. Eto, pagpasok mo, welcome to our home. So, ayan. So siguro baligtarin natin yung camera, no? Para mas maganda kung nakikita nyo rin ako. Tignan natin. Wait lang. O, diba? Ayan. Baligtarin natin. Then, hanap tayo ng way. Para, ayan. So, pagpasok ng door, hold on a second. Ayan. Pagpasok ng door, ito na yung aming bahay. So, makikita ninyo, ayan, meron kaming shoe rack dito. Ayan. So, itong shoe rack na to, dito namin nilalagay yung susi. Pagpasok namin agad ng pintuan. So, ilalak namin yan. Sorry, paikot-ikot ako. Diba? Talagang halatang first time lang. At nalilito pa sa mga gagawin yan. So, ayan. Dito yung lagayan. Ay! Ano ba yung nabubulol? So, ito yung lagayan ng susi. Then, meron kaming alcohol dyan. So, lawakan natin yung view. Ayan. So, ito yung alcohol. Dito rin yung aming face mask. Dahil paminsan-minsan, nagpi-face mask pa rin kami dito sa UAE. Pero actually, 100% wala nang nagpi-face mask dito. Bihirang-bihira na. So, pagpasok dito, actually, mga netizens, no? Meron kaming maliit na restroom. So, nandyan yan. Yan. So, toilet lang siya. Hindi ko na masyadong ipakita. Then, eto, mga sapatos ko. Ayan. Siyempre, para pagpasok mo ng pintuan, tanggal na agad siya. Lagay na agad dito. So, later on, baka magkaroon tayo ng content. Ipapakita ko sa inyo yan. Then, eto na agad yung aming sala. Ayan. Eto ang aming living room. Dito kami tumatanggap ng mga bisita. Ayan. So, makikita ninyo. May mga paintings ako dito. Gawa to ng mga kaibigan ko dito sa UAE. Maybe soon makikilala nyo sila. Sila yung mga gumawa yan. Kasi nung time ng pandemic, medyo mga nainip kami sa buhay. So,
Parang mga naging filingera kami. Filingero na akala mo mga painters talaga. So, nagpaint lang. So, ayan ang kanilang mga artworks. O, diba, ang gaganda? Who would have thought na magagaling silang magpainting? So, dito naman, sa side na to, o, diba nakita niyo itsura ko? Ang laki ko. Anyway, dito sa side na to, nandito ang mirror. Naglagay kaming mag-asawa para bago lumabas ng pintuan, which is over there. Ayan, makikita niyo muna ninyo ulit ang inyong itsura. Kung anong itsura ninyo. Then dito meron akong maliit lang na pwesto na mga basic makeup ko na nilalagay ko sa sarili ko bago ako umalis. Then dito bakit meron akong ganito? O di ba? Bakit ako may ganyan? Okay, meron akong bubble wrap na malaking-malaki dito kasi ginagamit ko yan sa mga pinapadala ko sa Pilipinas. Pati yung mga boxes na yan, kinukuha ko to sa office. Kasi sayang, ito yung mga pinaglagyan ng mga ng mga bond papers. So sabi ko, i-recycle natin. So pag may mga babasagin ako sa package ko, diyan ko siya nilalagay, no? So dito naman, ito yung mga souvenirs ng mga napuntahan ko ng hindi kasama yung kahon na yun, hindi yun souvenir. Okay, ito may mga souvenirs yung mga napuntahan ko ng handaan. Yung iba dito binigay lang kahit di naman ako nakapunta. Charot. Ito, souvenir nung anak ko, nung first birthday niya. So, nagtabi ako ng isa kasi para may remembrance ako. Ngayon, 6 years old na siya. So, that was 5 years ago. Si Kendra, ito yung super love kong inaanak. So, saka natin pag-usapan yung mga souvenirs na yan, ano? So, dito naman, makikita ninyo yung aking working station. So, paminsan-minsan, lalo na nung panahon ng pandemic, nag-work from home kami. So, I have to buy a small table kung saan ako magtatrabaho. So, ayan. So, dito yon kasi nga, syempre, medyo delikado ng mga panahon na yon. Dito na rin kami nagcha-charge mag-asawa ng mga dapat naming i-charge. Tapos ayun yung neighborhood namin. Papakita ko sa inyo. Ito yung gilid nung No, actually ito yung entrance. Etong side na to, dito yung entrance ng building namin sa baba. Doon. Nasa pinakataas kasi kami. So maybe next time ipapakita ko sa inyo kung anong itsura sa labas, no? So ayan yung neighborhood namin. Yan. So, katabi namin karamihan, mga accommodations yan, mga flats dito. So, ngayon, sobrang init. Ang temperature namin dito, siguro kung hindi ako nagkakamali, baka nasa 43-44 degrees. Minsan na maabot kami ng, dati nga, sa pagkakaalam ko, parang umaabot pa kami ng 50 degrees eh. 'Di ba? Exaggerated. As in talagang yung ibabaw ng kotse, pwede mo siyang lagyan ng cooking oil tapos mag-fry ka ng egg, maluluto talaga siya. So, ganun siya ka-exaggerated ang temperature. So, okay. So, eto, meron lang kaming center table dito. By the way, mga netizens, nakalimutan kong sabihin sa inyo, yung flat namin dito is provided ng company yan. We were blessed na nagkaroon kami or nakapagtrabaho kami sa isang company na talagang sinusuportahan kami. Free accommodation kami, then free transportation din from home to work and then from work to home. Meron kaming bus meron kaming service, in other words. So, nung time na nagpunta ako dito ng 2011, di ba nakikita niyo yung mga groceries doon? Mga ipapackage yan. Kasi iba dyan paninda ko. Alam niyo naman, si Mami Costa, kailangan laging may iisipin tayong ibang pagkakakitaan at hindi aasa lang sa kung anong kinikita natin. Di ba? Ganun ang mga mommies kailangan diskarte. So, balik tayo dun sa usapan, no? Nung pumunta ako dito ng 2011, nag-start ako bilang party host dun sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ko ngayon. So, dati, nakatira ako sa sharing accommodation. Ibig sabihin ng sharing accommodation, marami kami sa isang flat, sa isang kwarto, parang 4 kami, minsan 5. So, sa isang buong flat, parang minsan nasa 8 kami, 8 to 10. 8 to 10 kami, depende sa laki ng flat.
So, wala kaming binabayarang bahay, hindi kami nagbabayad ng kuryente at tubig, binabayaran lahat yun ng company. Kaya lang, syempre, you have to make sure na hindi kayo mag-e-exceed sa paggamit ng kuryente at ng tubig. Kasi syempre, dapat matuto rin tayo magtipid. Dahil pag sumobra, yung ginamit nyo sa allowable, yung allowed lang talaga na pwede ninyong gamitin, syempre matcha-charge din kayo. So, dapat talaga matuto tayong magtipid. So, siguro mga ilang years akong ganon, then bago ako na-transfer sa head office nung pinagtatrabahuhan ko, siguro through hard work, tsaka yung blessing ng Lord, we were able to have this flat. Dati nga sa studio pa ako Nabigyan ako ng solo flat. Siguro that was, 2023. So, parang 2016 nung nabigyan ako ng solo flat, nakarating pa dito ang mother ko. Nakita niya na ang liit lang talaga ng flat. As in, nandun na lahat. Pagpasok mo, pinto, kama, doon ka na rin kakain, kusina, katabi ng kama, bathroom, katabi ng kitchen. So, as in studio type siya, left and right, forward, backward lang talaga. Then through the years, hard work ulit, then naging entitled na ako to have my own 1-bedroom flat. Takpan natin yung salamin, nakikita niyo yung likod ko. Okay. So, na-entitled na ako to have a 1-bedroom flat. So, ang dami ko ng kwento, kadaldalan ko, home tour. So, karamihan ng gamit dito ay provided ng company din. Sila din ang nagpo-provide niyan. Yung curtains, yung sofa, yung center table. Pero yung sofa na yon, it's mine. Yon sa kanila din. Electric fan, it's mine. Then, ito rin sa akin din to. Yung mirror. Yan. Yung TV stand, isang set yan. So, makikita ninyo, may dalawang lalagyanan ng mga displays, and the TV stand, it's from the company. Pero syempre yung TV tsaka yung other accessories sa amin ng mag-asawa yan. Actually, electric fan pala sa akin. O, diba? Okay, so dito meron akong mini altar. Medyo layuan natin ng konti, no? Ayan. Meron akong mini altar dyan. Nandiyan dyan na rin sa taas ang picture ng aking yumaong ama. So, ayan. So, may konting display lang dyan. Kaming mag-asawa, mag-anak. Then dito, makikita ninyo, ayan, ang aming family picture. Na talagang every time na uuwi kami, lalo na pag medyo matagal ang pagitan, we make sure na nakakapagpa-picture kami. Tingnan nyo naman, sobrang cute to. Ito yung una naming family picture. Ang liit-liit pa nila. Ang bunso ko tsaka ang panganay ko. Then, ito na yung last June. Oh, di ba? Popogi. Yan. Nakakatuwa. Actually, ito yung pinaka-favorite kong shot. Kasi feeling ko prinsesa ako dahil pinapalibutan ako ng mga napakagagwapong mga kalalakihan. Yan. Yan ang pinaka-favorite kong shot. Then the TV, di ba si Pinay Mom in South Korea, isa yan sa nagbigay sa akin ng inspiration para makapag-vlog ako. Natutuwa ako sa kanya, taga South Korea yan, sinishare naman niya yung buhay niya doon. Then the displays, ayan, andyan lahat. Snow globe collector po ako. Makais no? Snow globe collector po ako. Parang nasa 27 snow globes na ata ako. Next time, i-content natin yan. Ipapakita ko sa inyo isa-isa yung mga snow globe na yan. Pero to be honest, hindi dahil nagta-travel ako, kaya nagkaroon ako ng snow globes. Okay, pag-ikot mo naman, nandito na ang aming dining table. So, 4 chairs table po siya. So, dito meron kaming mga kutkutin pagka medyo nagugutom. Then, ito naman, mga gamot-gamot naming mag-asawa. Alam niyo naman, para na rin tayo mga ka-maintenance, diba? So, ito yung ating groceries. Actually, ito, karamihan dito ay merong may-ari. Kung hindi niya natatanong, ay nagpapasabay. Yeah. Ano ba yung pasabay? So, yung pasabay, nagpo-post ako ng mga items dito sa UAE. Then, pinapadala ko sa Pilipinas. Pinopost ko siya dun sa
page market or market page ng aming subdivision. Wow, subdivision. Okay. Ng aming lugar, pinopost ko siya doon. Tapos, nakakatuwa naman yung mga kapitbahay ko, no? Sobrang supportive talaga sila. Actually, parang 90% ng binibenta ko ay sila lang talaga yung bumibili. Kahit paulit-ulit talaga yung tinda ko, no? Hindi sila nagsasawa. Pero kasi, natutuwa din siguro sila dahil talaga namang napaka subok na subok, no? Yung mga items dito sa UAE, lalo na yung mga ginagamit sa katawan. Talaga namang hindi ka magsisisi kasi talagang nakaka-fresh. Nakaka-fresh, nakakabata. So, ayun siya. So, balik. So, ayan pa. May mga iba pa ako. Mga para naman sa pamilya ko yan. No, yung iba dyan. So, now, nabanggit ko kanina, meron kaming maliit na toilet over there. Meron pa kaming isa dito. Ito naman ay toilet and bath. So, mabilisan. Ipapakita ko. Basa siya kasi naligo ako eh. Ayan. Ayan na siya. So, mabilis lang. Nakakahiya. Basa siya. Okay, so dito na yung kitchen. Actually, sa dito is since dalawa yung toilet namin dito sa bahay, natitake advantage ko yun. Kasi yung maliit na toilet, yung nandun sa may malapit sa entrance door, nandun yung yung dun ako nagmi-me time. In other words, separate kami ng toilet ng asawa ko. And at the same time, parang naggagamit na rin namin siya sa mga visitors. Pagpasok nila ng pinto, since meron naman dun hugasan ng kamay, lalo na ng panahon ng pandemic, di ba, ang hirap. So pagpasok pa lang nila, nakakapaghugas na sila ng kamay nila, nakakapag-alcohol na rin sila. So kumbaga, nagkaroon talaga ng importansya yung maliit na toilet and bath dun. Toilet lang pala. Ito yung toilet and bath. Yan. So, dito muna tayo ngayon. Bedroom. Yan. Magulo. Ayan. So, ito ang aming love nest. Wow. Love nest. Maka-love nest. Ayan. So, provided din yan ng company, yung bed namin, yung mga cabinets namin, except dun sa dalawang yon. Ayan, it's mine. Pero ito, provided to ng company. Pasensya na kayo mga netizens ha, kasi magulo siya. Medyo magulo pa yung aming bedroom. Hindi pa masyadong Kasi to be honest, eto naman sa asawa ko to. Nakakahiya, no? Parang ako lang talaga yung may-ari ng kwarto kasi kasi sobrang dami kong gamit. Eto naman mga stuffed toys. Meron pa akong tiklupin na damit doon. May mga tiklupin pa akong damit. So, kasi kalalaba lang namin etong weekends. Ito cabinet niya. Then ito provided din ng company. Ito yung unang-unang television namin. Nung video kami, yan yung unang-unang TV namin. As in talagang, since nasa small studio lang, yan yung provide ng company sa amin. Syempre, alangan namang tsaka kayo na, parang kami na yung bibili kung gusto namin ng mas malaking television, kami na yun. Kumbaga, eto, talagang generous lang talaga yung company, kaya binigyan kami ng television. Lahat naman, kahit dun sa mga sharing accommodation, binibigyan talaga nila ng television, pinoprovidean nila. So, yun nga, room tour. Eto, may sampay pa ako dito, no? Parang lang talaga. Okay, so ayan yung aking anik-anik. Mga anik-anik. Etong set na to, salamin, mirror, and this tong drawer. Provided din yan ng company. Ito, binili ko na sa IKEA. Then, yung mga accessories, ayan, mga maleta naming mag-asawa. Dito rin sa taas, meron din kaming mga maleta. Sobrang dami naming gamit. Or should I say, ako lang yata ang maraming gamit. Ayan. Dito tayo mga netizens. Alam niyo, nakakatuwa tong view na to, no? Sobrang nakakatuwa. Ito naman yung nasa gilid ng aming accommodation. Ayan. So, ayun yung mga sasakyan, no? May parking lot. Ayun. Then, doon, diba? Napakaganda ng view. Sobrang nakaka-relax. Mainam sana kung wala itong building na to, no? Pero hindi, sa totoo lang, ang ganda ng view dito. Tsaka maganda rin sana kung malinis tong bintana. Dito sa loob malinis. Kaya lang itong labas, yung building management ang naglilinis niyan eh. Kaya lang dito kasi sa UAE, mga netizens, no? Parang ang hirap ang hirap mag-maintain ng property.
Kasi sobrang maalikabok dahil nga napapaligiran kami ng disyerto, ng mga buhangin. So wag hindi magkaroon ng malakas na hangin. Kahit yung mga sasakyan na yan na nakikita nyo sa labas, pag nagpa-car wash, then biglang umulan, kung hindi nyo natatanong, ang UAE ngayon, ang Middle East ay inuulan na. Dahil nga siguro sa pabago-bago na ng problema ng mundo, no, pagdating sa climate change. Nadudumihan ulit ang kanilang mga sasakyan. So, parang sayang yung pagpapa-car wash. Pero, nasa sa inyo naman yun, kung gusto niyo magpa-car wash. Okay, so, lalabas na tayo ngayon ng ating bedroom. Ito ngayon ang aming small kitchen. Yan. Yan ang aming small kitchen. So, meron akong dish drainer dyan. Pagkatapos maghugas, may naiwan pang tasa, hindi hinugasan. Ayan. So, dito, ikutin natin. So, ayan yung... Ito, regalo sa akin to ng isa sa mga taong malapit sa aking puso dito sa trabaho. Isa sa mga naging mentor ko. Gift niya yan sa amin mag-asawa. Itong black na lalagyan ng plato. So, ayan, kitchen cabinets. Itong microwave, binili namin yan, tsaka yung rice cooker. Pero itong range, provided yan ng company. Then, dito, yung aking mga stainless steel. Actually, nagpa-package din ako ng ganyan sa Pilipinas, no? At natuwa naman yung mga nag-avail sa akin yan. Kasi talagang okay naman ang feedback. Ayan. Then, eto ngayon, dito yung mga condiments namin. Ayan. So, etong refrigerator, provided din yan ng company. Then, ito yung laundry area naming mag-asawa. Etong washing machine, automatic washing machine, provided din yan ng company sa amin. O, diba, napaka-generous talaga ng company namin. So, ayan. So, ulit, balik tayo. Ayan yung kitchen. Yung cabinets, kakahiya kasi hindi masyadong ayos to eh. So, dito ko nilalagay yung mga namin, mga lalagyanan, mga containers, no? Yung mga microwavable. Yan. Then dito, mga lutuan din. Medyo magulo. Dun sa maliit na yon, dun ako naglalagay minsan yung mga iba pa naming stocks. Yan. Tapos dito, mga lalagyanan na ng mga panluto. Ayan. Dito naman sa ilalim ng lababo, hindi ko na i-open ha, kasi medyo hindi pa siya maayos. Diyan naman namin nilalagay yung mga panlinis namin or yung mga sabong panlaban namin. Yan, diyan namin nilalagay. Okay. So, yun na yung bahay namin dito. As in, yan na yan. Compared dun sa dati naming tinitirahan, masasabi kong eto sobrang blessed na kaming mag-asawa dito. As in, nakakatuwa kasi hindi kami nahihirapan or nag-iisip magbayad ng, alam nyo yun, yung pinoproblema pa namin, kung saan namin kukuhain, dagdag pa yun sa expenses namin. Pero may option din naman kung gusto nyong mag-leave out or yung hindi na kayo titira sa pabahay ng company. Ang gagawin nila, bibigyan na lang nila kayo ng leave out allowance. Then you will find your own place na pasok dun sa binigay nilang leave out allowance. So, ayan. There you go. Ang ating mini home tour. Yan. Na hindi pa ganun ka-perfect. Kasi nga, syempre, di pa ganun kalinis. Kasi to be honest, mga netizen, naglilinis lang talaga ako dito pag mga once a week lang. Pag talagang sinipag ako. Konting walis-walis lang, vacuum, punas-punas, tanggal ng mga alikabok. Then, yun na siya. So, there you go. Thank you so much sa pag-join sa akin ngayong araw na to. Natutuwa ako kasi akala ko hindi ako makakapagsalita eh. Akala ko baka mag-rattle ako, mabulol ako. Though may konting bulol pero carry lang, ganun talaga. Natutuwa ako kasi nagawa ko na yung first vlog ko. Sana mag-enjoy din kayo sa pagsubaybay ng buhay ko dito. So yun lang mga netizens. If you are new to my channel, please subscribe, like, and share. Mommy Costa Vlogs. Always remember, be happy and be healthy. Bye-bye!